Posible raw na may inside job sa panghahack sa website ng Philippine Statistics Authority. Sabi pa ng isang eksperto, mga bagitong hacker ang maaaring may pakana. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Posibleng mga lokal na hacker lamang ang umatake sa system ng Philippine Statistics Authority o PSA. Yan ang tingin na ahensya sa paggulong ng investigasyon. Malabong ang Medusa ransomware group din nila na umatake sa PhilHealth ang may pakana ng PSA data leak. Pero kahit mga local hacker, nagawa raw lagpasan ng mga itong antivirus ng kanilang system. Nakapag-inject siya ng isang file, in which case that pave a way to enter a certain facility. Bago yan, sinabi na ng PSA na hindi damay ang Philippine Identification System para sa National ID. Pati nga ang civil registry kung nasa ng mga datos ng birth, death at marriage certificates. Siniguro ng PSA na tanging CBMS lamang ang napasok ng hackers. Laman nito ang demographic information kung saan nakalagay yung mga katangian ng populasyon gaya ng mga pangalan, edad, address, maging financial status ng kada individual na may tuturing pa rin umanong sensitibong mga detalye. Tingin naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT, may inside job sa naganap na panghahack. Hindi raw kasi nabubuksan ng publiko ang system na napasok. Bagay na sinang ayunan ng PSA. Hindi po natin tinatanggal ang posibilidad na merong inside job. Although ang lumalabas po ngayon base sa mga post at information na natatanggap natin at naiimbestigahan natin na ito ay outside the staff and the employees of the PSA. Sabi naman ng IT expert na si Art Samaniego, mga bagitong hacker ang nasa likod ng data leak sa PSA. Ang pakay lang nila, mang trip. Nangahack sila for fun. So kasi natutuwa sila na papasok nila yung system, gusto nilang ipakita sa mga tao na kaya nilang gawin at niyayabang pa nila na kaya nilang gawin. Sa gitna ng mga insidente ng hacking sa mga government agency, ipinakita rin ni Samaniego sa News 5 ang tila propaganda ng hacker sa dark web. Tila ipinalalabas raw nila na madaling mapasok ang mga system ng ating pamahalaan. Pero tingin din ni Samaniego, maaaring may nagpabaya pa rin sa PSA. Kung updated yung antivirus nila, maaaring napigilan yung attack, yung malware na to. Pero hindi updated. Tingin din niya, may iba pang ahensya na biktima ng hacking. Bunsod ng sunod-sunod na insidente ng panghahack, nananawagan ng DICT na huwag alisin ng kanilang confidential fund. Unfortunately, we have to experience all these attacks left and right for us to understand the magnitude of the problem. And para makita ho yung importansya sana na makapag-procure tayo ng sistema, unang-una makapag-procure tayo ng system at ng software and hardware to address these problems as as a nation, as one government ho. And sana magagamit din yung confidential funds na yan to upskill yung mga cybersecurity experts natin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma na ng DICT na mga local hacker ang umatake sa system ng PSA. Patuloy din nilang sinisilip ang lawak ng panghahak at ang dami ng mga impormasyong nakuha. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.